Okay? So binabalaan natin, maaring sa pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, pwede po bang mahingi ang inyong subscribe at huwag kakalimutan, pindutin ang notification bell para ma-notify ka pag meron tayo mga ganitong uploads. Salamat kabayan! So ngayon, ang plano na ngayon ng mga bangag sa gobyerno ay talagang hindi sila titigil, Cora MacCarver. Hindi sila titigil kung paano nila malipol ang lahat. Kung paano nila mabayaran ang mga tao para bumaliktad sa kanila. Pero, kailangan malaman ng taong bayan o yung mga babaliktad, okay? Yung mga kinakausap na ngayon. Actually, kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo, natatargetin si Duterte, si Kibuloy, si Maharlika, at ang mga vloggers, at true enough talagang tinarget tayo. Pero ito'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, maaring sa pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo. Okay? Dapat hindi natin to iba-vlog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ang information, ito'y galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. Actually, I talked to 3 people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlica, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na ito, 1, 2 o 3 vloggers, kasi may kinakausap ngayon. Kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, ang gagawin, shout out kay Princess Maui, nandiyan ba siya? So, ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers. Not only vloggers, yung mga nagki-criticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, ano na lang kayo, tinatagalin ko lang ito, wag purihin nyo na si Bangag, ganituhin nyo na, mag-ano na tayo, magbalik loob na kayo kasi ganito, kasi ganyan. Mag-ingat po kayo, mga palangga. Kasi ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag-criticize sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yon, kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang hiling nila. Then, gugurgurin. 1, 2, 3, 4, 5, I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin o kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, maninindigan ako. Kasi actually kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope not na next week, 2nd week, 3rd week ng Oktubre ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay
mga gawain ng mga bangag na mga adictus benedictus. Ayon yan sa ating impormante. So, mamili kayo, manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera na kunyari bait-baitan, tapos one day, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa loob ng drum, after 3 years, o nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong what? Walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid, ginurgor dahil siya ay number 1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo yan. Once a bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang ang budget ng pang-nasyonal. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao, okay? Gumagamit si bangag na mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term. Or onsehin. O ikaw, Kurimaw, kunyari. Ikaw, Kurimaw, ikaw, Junggoy, bumalik ka na kay bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na wag na siyang sumama sa maisog kasi ika-crash o dudurugin ng mga Marcos, Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na sasama siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, nabinudol siya. So ang nakakaalarma dyan, kaya maganda itong natin, na isabi, dahil sabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marlica, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan. O ipagurgur. Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos mabalitaan nyo, bukas, gurgur na si Petra. Gurgur na si Pedro. So now you know. Kasi first time nyo, marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintangan nila, basta yung mga kritiko. Right? Number 1, sabi ni Warda Makamad, good decision, Attorney Glenn Chong. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya ako naman, well, syempre malungkot yun pag may nabaltaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him o like her, yung feslock niya, hindi ko kaya maatim sa sikmura ko na parang okay lang, gurgurin nyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as hindi siya kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan o hindi siya nagpapabayad. Once kasi nagpabayad ka, you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan. Kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba? Yung mga dilawan kong mga palangga, galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala, beforehand, alam nyo na bangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful
na sinasabi ko na may marami ako mga nababasang comment, mga nagbe-message, nag-i-email pa sa akin, Miss Maharlika, once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay Bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganun sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, nagising ka na rin, na mambubutol, kaya hindi, sabi ko, ay hindi ako nang aaway ng mga dilawan na mga supporters na katulad ordinary personalities. Ang tina-target natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay? Ginagamit din kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. You have to get up, get out, and speak up. See this? Di ba kayong mga dilawan na mga palangga, na mga supporter, galit na galit kayo noon nung ginurgur si Percy Lapid, dahil si Percy Lapid, ang grabe yung kanyang commentary sa smuggling, sa pagdanakaw ng mga Marcos. Nung pinagurgur siya noong 2022, di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid, nandito na sa Amerika. Nag-seek ng asylum visa dito, nandito na sila. Dahil takot sila kung matino ang gobyerno ni Bangag. At kung hindi si Bangag administration ang nagpagurgur kay Percy Lapid, bakit nag-seek ng asylum visa ang pamilya ni Percy Lapid na nandito na sa Amerika? Tanungin nyo si Risa Ontiveros. Dahil isa siya sa nag-facilitate, in fairness, nag-facilitate ng asylum visa na yan. Bakit tinulungan ni Risa yan? Good point yan kay Risa. Bakit mo, Risa, tinulungan ang mga kamag-anak ni Percy Lapid? Why? Kasi alam mo, unang-una pa, sabi ko, fetus ka palang anti-Marcos. Alam mo, the demonyo ang mga bangag. You're just playing along, di ba? You're playing safe kasi nga, yung kapatid mo at ang in-law mo ay inappoint ni Bangag. See that? Pero, ang pamilya ni Percy Lapid ay nandito na po sa Amerika. Kung matino ang gobyerno at hindi nakakatakot ang maging kritiko o pamilya ng pamilya ni Percy Lapid, bakit sila na-aprobahan? I think, kung di ako nagkakamali, 16 family members, 16 or 17, I hope tama ang numbers ko, na-approve ng US government na manirahan dito ang pamilya ni Percy Lapid kasi nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas, baka sundin, gurgurin pa yung mga pamilya ni Percy Lapid. Ngayon nyo lang siguro narinig yan. O baka pangalawang na, kasi parang nabanggit ko na yan sa nakaraang vlog ko. So yan po ang kanilang layunin na masamang maitim na balak na ngayon may mga vloggers. Ayoko na lang muna pangalanan. I think may kinakausap silang 3 vloggers now na babaliktad. Ino-ofera ng sweldo, ino-ofera ng posisyon, at ino-ofera ng marangyang buhay, pero gugurgurin. Sinong gugurgur? Sinong pagbibintangan? Again, ang maisog. Now you know. So mag-isip-isip kayo. So ngayon, galit na naman si Lisa Tanas dahil nalaman na ng taong bayan, sabi ko nga, breaking news ito, na ang bangag na gobyerno ngayon ay nilulure o inaakit sa ngalan ng pera ng bayan ang mga kritiko para bumaliktad or bumalik or makibagay sa kademonyohan nila sa pagiging kidnapper ni Lisa, smuggler, lahat na. Kasi gusto nilang hawakan kayo lahat sa liig. Ulit-ulitin natin. Hindi nyo ba nakikita na ang mga media, ang mga dilawang mga politiko, tahimik sa pagsinghot ni Marcos Jr.? Pulburon, singhotero, addictus benedictus, alam ng mga social lights o mga nasa business sector, nakakasalamuha si Marcos Jr., ay bangag ang mga anak. Ayon na kay Cathy Binag, ay tumitira lahat ng pulburan. They don't care kasi sabi nila normal lang sa mga alta o sa mga elite o sa mga yaman-yamanan na galing sa nakaw ang bayan ang magsisinghot ng pulburon. And now kayo na mga kritiko ni Bangag ngayon at na medyo mahina ang inyong, mahina ang inyong maybe naduwag kayo or whatever kung anong pangangailangan, mag-isip-isip kayo, palangga. They will gurgur you. Gugurgurin kayo. And I hope not. Kasi, dahil sa ating expose ngayon, natakot na sila. Imagine mo, kung bukas magurgur si Petra. Sabihin, tangina, tama na naman si Maharlika.
So, syempre, di-delay nila yan. Di-delay nila yan. 3 ngayon ang kinakausap para bumaliktad. Kaya alam nyo na pag may mga bumabaliktad. Right? Ako, sabi ko sa inyo, paulit-ulit, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi po ako babaliktad. Kung gusto nila ng gurguran, harap-harapan, hindi po ako atras. Isa-isa lang. Huwag nyo akong kuyugin. Kasi kaduwagan yan. Kung gusto nyo ng gurguran, harapan. Huwag niyong gagamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, kapangyarihan ng pera ng bayan para mag-hire ng Romanian gurgurero dahil mismo lumabas yan sa bunganga ni Lisa Tanas na kaya niya, isang tawag niya lang sa Romania para magpa-gurgur. Yun. Now what? Kita nyo? Pati dyan sa Senate, sa Senate, sa Congress, pinagkakaisahan nila si Inday Sara. Kasi ang purpose nila, mga kababayan, kaya yung mga huwad committee na yan, ang purpose nga nila, i-impeach si Inday Sara para wala nang maging kritiko ang gobyernong bangag. Even si Congressman Marcoleta, tinanggal sa kanyang 5 committee. Number 1 na ang Committee on Justice. Dahil dyan mag-uumpisa ang impeachment kay Inday Sara na gustong gawin ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas, ni Bangag para manatili sila sa pwesto. Last year, sinabi ko sa inyo, ang plano nila after ni Bangag, si Tambaloslos, then si Sandro. Na hindi na mangyayari yan. Kasi kayo mismo ay wawakasan ninyo. Tatapusin ninyo ang laban. Inumpisahan namin, tatapusin nyo ang laban sa kalsada, kayong mga matitinong AFP. Okay? PNP, mga may matitinong politiko na nagbibigay pa rin sa atin ng mga information. Kayo ang tatapos ng laban sa bangag na ito. Manggugurgur sila ng mga kritiko, not only vloggers actually, kundi mga kritiko.